Paano kung napunta ka sa isang maling lugar, sa maling panahon at pagkakataon at dahil dito ay masira ang iyong hinaharap? Ito ang nangyari kay Karen Bordador matapos siyang mahuli at mapagbintangan sa isang krimen na ayon sa kanya ay wala siyang kinalaman. Ang nangyaring ito ay dahilan upang pagdaanan niya ang isang bangungot na ni minsan ay hindi niya inakalang darating sa buhay niya. Ipinanganak si Karen Bordador noong 15 ng Abril 1992 sa isang disente at masaganang pamilya. Siya ay isa sa 3 anak ni Wilfredo at Nori Bordador na kapwa may magandang trabaho, dahilan para maging sapat ang kanilang pamumuhay. Ang 2 niyang kapatid ay parehong matagumpay sa kanilang larangan. Si Eloisa, isang interior designer na nakabase sa Amerika, at si Jocelyn, isang integrated marketing communications professional na nagtrabaho sa HBO Asia at Sony. Dahil sa mga tagumpay ng kanyang pamilya, nangako si Karen sa kanyang sarili na gagawa ng sariling pangalan. Bata pa lang mahilig na siyang bumida, palaging may hawak na mikropono sa bahay, madaldal at puno ng sigla. Kaya hindi na nakapagtataka na noong tumuntong siya sa tamang edad, pinasok niya ang mundo ng entertainment. Naging modelo siya, naging aktres at social media personality. Bukod dito, mas nakilala siya bilang radio DJ sa RX 93.1. Wanna say her name because it's my name. You wanna scream out loud, Karen Bordador. Tumatak ang kanyang masiglang personalidad at nakakatuwang pakikipag-usap sa iba't ibang personalidad sa industriya. Hindi lang sa radyo siya aktibo, lumalabas din siya sa TV bilang host sa iba't ibang events at segments sa entertainment. Mabilis niyang natamo ang tagumpay na hinahangad. Sikat at minamahal ng mga fans, naging maayos ang buhay lalo na ang kanyang karera. Ngunit sa likod ng kinang at saya, may isang bahagi ng buhay niya na hindi niya inasahang magdadala sa kanya sa pinakamadilim na yugto. Naging karelasyon niya si Emilio Lim. Mahal niya ito, pero dahil sa dami ng trabaho, madalas niyang hindi mabigyan ng sapat na oras ang karelasyon. Noong unang bahagi ng 2016, kinailangan niyang lumipad papuntang ibang bansa para sa mga activities na may kaugnayan sa career. Pagbalik niya sa Pinas, nagpasya siyang bigyan naman ng oras ang kanyang kasintahan at sorpresahin ito sa kanyang tinutuluyang apartment. Gusto niyang bumawi sa mga panahong hindi niya nakasama ang kasintahan. Pagkapasok pa lang niya, hindi pa siya nakakaupo nang may biglang kumatok ng malakas sa pinto. Wala pang 30 segundo, bumukas yon at pumasok ang mga pulis. Nagulantang si Karen, hindi alam ang nangyayari. Sa isang iglap, napapalibutan na sila ng mga operatiba. May dalang search warrant at hinahalughog ang buong unit ni Emilio. Target na kinilalang si Emilio Lim na ginagamit din ang pangalang Eduardo Cruz. Naroon din ang kanyang kasintahan, ang radio DJ na si Karen Bordador. Ilang saglit lang may natagpuan ng mga pulis, mga pakete ng party drugs na tinatayang aabot sa 2.8 million pesos ang halaga. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari, pero nakita niya kung paano dinakip ang kasintahan. Hindi nagtagal, pati siya pinusasan at sinama ng mga pulis. Paulit-ulit niyang ipinaliwanag na wala siyang alam sa mga droga pero hindi siya pinaniniwalaan. Habang dinadala sa presinto, nangibabaw ang kaba at pag-aalala sa kanya. Ang isang araw ng pagbisita lang sana sa apartment ng kasintahan ay nagdala ng isang bangungot na hindi niya inakala. Nang malaman ng inang si Nori ang nangyari, tumakbo ito sa himpilan ng pulisya. Niyakap si Karen pero ramdam ang panginginig ng kamay. Hindi alam ni Nori kung paano tutulungan ang anak pero hindi siya bumitaw. Dumaan si Karen sa drug tests at lumabas ang negatibong resulta. Sa isip niya, ito na ang patunay na wala siyang kinalaman sa kaso, ngunit iba ang kwento sa labas. Sa balita at mga pahayagan, pinalabas na siya ay sangkot sa pagbebenta ng party drugs. Naglabasan ang mga artikulo at komentaryo online. Sinasabi nilang guilty siya, na matagal na niyang ginagawa ito. Sunod-sunod ang dagok sa kanya.
Ang mga brand na dati niyang iniendorso bilang artista at modelo ay nag-pull out. Ang mga kaibigan at katrabaho niya sa industriya lumayo. Sa loob ng selda, gabi-gabing umiiyak si Karen. Hindi niya alam kung paano harapin ang bagong realidad. Pero kahit mahirap, pilit niyang kinaya. Unti-unti niyang natutunang makisama sa mga kasamang nakakulong. Nakahanap siya ng mga kaibigang gaya niya. Sa bawat araw natuto siyang mag-adjust. Hindi niya alam kung hanggang kailan siya mananatili roon pero alam niyang kailangan niyang maging matatag. 2 buwan nang lumipas mula nang siya ay i-detain sa presinto. Ang mga pagtatangka ng kanyang abogado na madismiss ang kaso ay hindi kinatigan at sa halip na palayain, inilipat siya sa city jail. Mas mabigat ang naging sitwasyon. Iba na ito sa presinto. Mas maraming tao. Mas mahigpit ang patakaran. At mas malalim ang epekto nito sa isipan niya. Pagdating sa loob, natakot siya. Akala niya magiging madugo at magulo ang buhay niya. Tulad ng napapanood niya. Hindi naman siya pinahirapan ng mga kapwa preso. Ang ilan pa nga ay pamilyar sa kanya at nakilala siya bilang artista na napapanood nila. Sa kabila nito, hindi pa rin siya makatulog. Ang higaan niya ay manipis na kutsyon sa masikip na kama katabi ang ibang preso. Ang pagkain malayo sa nakasanayan niya. Ang bawat galaw ay may oras at kailangang sundin. Sa kabilang banda, ang kanyang ina ay halos araw-araw na dumadalaw. Palaging may dalang pagkain, hindi lang para kay Karen, pati na rin sa ibang bilanggo. Ginagawa nito ang lahat para matiyak ang kaligtasan ng anak niya sa loob, ngunit bawat pagbisita, may luha sa mga mata niya. Hindi nito kayang makitang nakakulong ang anak. Sa puntong ito, napagtanto ni Karen na walang ibang tutulong sa kanya kundi sarili niya. Kung gusto niyang mabuhay, kailangan niyang lumaban. Hindi siya pwedeng magpatalo. At kahit hindi niya alam kung kailan matatapos, isang bagay ang pinangahawakan niya. May dahilan kung bakit siya naroon at balang araw malalaman niya yon. Hindi naging madali ang lahat sa city jail. Ginamit niya ang pagiging natural na masayahin para makisama. Para makapalagayang loob ang mga inmates. Isa sa mga una niyang naging kaibigan ay si Vanessa. Babaeng nakulong dahil sa falsification of documents. Dapat 2 taon lang ang sentensya niya pero mahigit 2 taon na siyang naghihintay ng resolusyon dahil sa mabagal na usad ng kaso. Doon naunawaan ni Karen kung gaano kabagal ang sistema ng hustisya. Maraming nakakulong na hindi pa nasasampahan ng formal na kaso o hindi man lang nadidinig sa korte. Ngunit sa sobrang tagal nilang nakapiit doon ay parang nahatulan na rin silang guilty. Para mapanatili ang katinuan niya, sinubukan niyang gawing makabuluhan ang bawat araw. Nagsimula siyang mag-journal. Nilabas niya ang nararamdaman niya. Binasa niya ang mga librong dinadala ng ina na kung susumahin ay inaabot ng 300. Naging mas malalim ang panalangin niya na para ito na lang ang natitirang pag-asa. Sa paglipas ng 2 taon, nagbago ang pananaw ni Karen. Sa halip na magpatalo sa kawalan ng pag-asa, naging positibo siya. Naging coordinator siya sa loob ng kulungan, tumutulong sa mga bilanggo. Sa pamamagitan ng dating trabaho bilang radio DJ, natuto siyang makinig sa iba't ibang kwento at nagbigay ng inspirasyon sa iba. Ngunit sa kabila ng pagsisikap, hindi pa rin gumalaw ang kaso niya. Nagkaroon siya ng bail hearing sa 2 taon, kahit papano ay sumilip ang maliit na pag-asa. Ngunit natunaw din nang madinay ang kanyang petisyon na makapagpiyansa. Ilang beses nang na-delay ang pagdinig sa kaso niya, dahilan para magtagal siya sa kulungan. Dumating ang pandemya ng COVID-19 at mas lalong bumagal ang proseso. Lalo siyang pinanghinaan. Nang mamatay ang hukom na may hawak ng kaso niya, hindi niya alam kung paano siya lalaban, pero pinangako niya sa sarili na hindi susuko. Lumipas ang 5 taon, dumating ang araw na hindi niya inaasahan. Ang kanyang huling hearing noong 14 ng Hunyo 2021. Halos hindi siya huminga habang nakikinig sa desisyon ng korte na ginanap sa pamamagitan ng online conference dahil sa mga restrictions ng pandemya.
Sa loob ng 5 taon, paulit-ulit niyang ipinaglaban ang pagiging inosente at sa wakas, dumating ang hustisyang hinihintay niya. Binasa ng hukom ang hatol at ito ay acquitted. Sa loob ng isang iglap, parang natanggal ang napakabigat na pasanin niya. Habang naglalakad palabas ng kulungan, hindi niya naiwasang lingunin ang mga taong nakasama niya sa loob. Ang iba, nagbunyi para sa kanya. Pero may ilan ding naiwan na patuloy na naghihintay ng kanilang paglaya. Pagkalabas, sinalubong siya ng ina. Mas mahigpit ang yakap kaysa sa unang araw na nahuli siya. Sa wakas, natapos na ang kanilang bangungot. Ngunit alam ni Karen na hindi natatapos sa paglaya ang laban niya. Ang 5 taon sa kulungan ay nag-iwan ng sugat sa pangalan at pagkatao niya. Maraming nanghusga, maraming lumayo. Pero hindi na siya ang dating Karen na natatakot sa opinyon ng iba. Ngayon, isa na siyang babaeng may bagong layunin at perspektibo sa buhay. Hindi niya hiniling ang ganitong karanasan, pero ginamit niya ito bilang inspirasyon para tumulong sa iba.